So, what's up mga Ride? So, andito tayo ngayon sa event ng Euro Motor. So, ito for sure nakita nyo na itong unit na to. Itong Euro Falcon 180i. So, same engine siya nung Euro Griffin 180. So, ito yung adventure version nung 180cc na unit nila. So, unang tingin ang ganda para sa akin. Isa to sa mga magagandang unit na motorcycle na makikita natin sa kalsada. No? Dito sa side, kita natin. Ganda sulit Ayan. So yun, ang laki niya, tignan. Ang pogi din, ang pogi nitong unit na to. So, uupuan ko tong unit na to. Tingnan natin sa itsura ng isang 5'6 na tao. So, ang height ko kasi 5'6. So, tingnan natin. Ano itsura ng isang 5'6 and kung okay ba siya sa 5'6 and below. Yan, pagsakay pa lang, pag naka-stand yan, tingked kayo syempre. Lahat naman ng motor, nakatingked tayo pag center stand, I mean. So, baba natin. Yon. Good. Tanggal natin yung side stand. Yan. So, makikita natin. Hindi siya ganun kalapat sa paa. So, 5'6 ang height ko. Ganyan siya. Ganyan siya pag nakaupo ka. So, magaan ba? Oo, magaan to. Para sa akin, magaan to. Then, shock niya feels okay para sa akin. Pero kayo na umusga kung masyado ba malambot, matigas. Pero sa akin, okay lang. Shock sa likod, ganyan siya. Pag sinakyan nyo. Yan. Ganyan siya. Dito naman, okay din. So, yun. So, tignan naman natin yung itsura nitong motor na to sa ibang aspect. So, ito yung side view. So, punta naman tayo ngayon sa front view. Sa front view naman ng motor na to, ito makikita natin. Meron siyang malaking windshield protector. And, tingin ko na-adjust to. So, try natin i-adjust. So, dalawa siya na na-adjust. Ito kung titignan nyo sa video na to, sa point of view na to, yan dalawa to, iaangat mo. Angat mo to, dalawang to, pababa. Yan, ganyan siya. Hindi siya naangat ng puwersa lang. So, kailangan dalawang kamay. Yan, matataas siya. Yan. Then, ito naman itsura niya pag nakataas. Yan. So, mapapansin nyo may butas dito. Ayan Yan. May butas dyan. Eh, itsura niya sa harap. Tignan naman natin yung mga ilaw. So, open natin yung motor. Yan. Signal light. So, dito makikita natin na naka-open na siya. Ito yung signal light niya. So, yan siya. Yan yung ilaw ng signal light sa harap, kaliwa, kanan. Kung makikita nyo, meron dito sa point of view nyo na merong ilaw dito na pang signal light, para makikita nyo rin kung okay o hindi. High beam. Yan. Ito yung mukha nyo, meron siyang tuka na makikita nyo dito. Ito din yung ilaw nya, headlight, no? Daytime running light. Ito, napakaangas, maganda. Maganda to. Signal light nya, nakaganito siya, no? Hindi siya pabasa-basa mababali or masisira kasi medyo matigas siya. Hindi siya alog-alog. Pagdating naman dito sa gilid, ang gulong niya ay 110/80 size 14 yung mugs. Yan, angas ABS, dual channel ABS, harap likod. Then pag pupunta naman tayo sa gauge, panel gauge. So maaraw ngayon, di natin ganun masyadong makita. Para sa akin, hindi masyadong makita. Pero hindi naman ganun ka-issue yun, kasi once na nagbabiyahe ka naman, hindi mo naman masyadong mapapansin yan.
So dito yung RPM nya, yan makikita natin, yan na tumataas-taas. Full tank, so ito yung ano nya, gasolina, full tank oh. May orasan, then tingin ko accurate na to. Yan, voltmeter, ito, yung portion na to. Yan, and kilometer. So 41 kilometer pala natatakbo ng motor na to. So di ko alam kung ano tong mga switches na to, testingin natin. Ayun, okay. Para lang ito dito. Itong kanan na switch para mo convert yung kilometer to miles. Ito sa kaliwa naman, ganun din, no? Yung gitna naman may up and down na switch. So di ko alam kung ano nagbago. Pero okay lang, di naman ganun ka ano yan, importante. So meron din siyang idle and idle switch. Ito. So yung ano niya, switch niya, same din sa ibang motor. Meron passing light, high beam, low beam. Tapos meron din siyang hazard. Ayun o. Signal light. Busina niya ito. So yung busina niya pwede niya palitan in case kung trip niya. So ayun, punta naman, patay natin. Tayong gas. So pagdating naman sa side mirror niya, common, ito. Pero maganda, I think. Maganda. Then pagdating sa side, ito may kita nyo. Yung shock sa likod, meron na siyang baso. Yan. Panggilid nyo, ganda. ESP Plus. Euro motor na pang gilid. Hindi ko lang kung ano yung specs na itong gilid na to. Then pagdating sa gulong sa likod, 130, size 70, size 13 yung mugs. Ay, yung Falcon? Pagdating naman sa likod, yung tsura nya. Signal light, ito LED. Ito naman yung tail light nya. So maganda yung design ito. Ito yung may ilaw na portion, no? Maganda yung design sa likod. Social, isa mukhang mumurahin na yung unit ng motor. Then pagdating sa gilid, iba lang side, kung saan side ng tambucho. So ito yung pipe niya, napakaganda, napakaangas. Kahit di nyo nang palitan to kasi ang ganda oh. Pwede siguro kung gusto nyo ng pagka-open pipe, siguro ang gawin nyo na lang, ipakalkal na lang siguro. I think, di ko sinasuggest pero pwede nyo gawin. Then sa gilid niya, ito yung apakan ng backride mo. Kung may backride ka ha. Ito yung apakan ng backride. Sturdy naman, bakal siya. Wala siyang rubber. So maganda din. So dito may parang honeycomb design. Yung portion na to hanggang dito. Then nakalagay Falcon 180i. So yung itsura nya, ito yung pinaka-itsura nya, malayo, ganyan siya kaangas. So ngayon, test drive din natin to. Uy, sarap gamitin, lakas. Dang kaya to dito. Oh, ayos to. Isang ikot pa. Okay, ayos to. Magaan siya para sa akin, para sa 180cc. Hindi lang natin ma-full throttle to. Pero niya, tinatry ko, okay. Hindi ka matatakot. Hindi dumudulas yung gulong. Tsaka pag iikot ka ng ganyan, hindi ko kailangan ibabain pa ako. Hindi kailangan ibaba. Pag ligo ka dito, hindi mo na kailangan ilalayan yung pagligo mo.
So tingin ko maganda yung center of gravity dun itong motor na to. Ayun o, ang dali niya iikot. Kahit malaki siya, ang dali siyang iikot. Sarap. Ayos to. So sayang kasi limited lang yung dinadaanan natin. Doggy oh. So kahit pa liko-liko ako ng ganito, hindi ko binababa yung pa ako. Ganon siya kaganda sa handling. Hindi ka mag-aalangan. Hindi ka rin mapapagod kasi hindi mo binababa yung paa mo. Para sa akin sulit to. Itong unit to. Kung gusto nyo magka ADV at namamahalang kayo sa ibang brand, try nyong i-testing to para malaman nyo kung sulit ba sa inyo para tong unit to. Kasi alam ko naman na magandang klase to. May mga parts naman sila available na mabibili nyo rin. Marami din sa online. So yung parts nito saka for sure yung gripping highest price lang tingin ko. So dito ko natatapusin yung content. So this is Nick Ride. I said ciao.